Sir, papunta na po ako. Dala ko na po yung pagkain na hinihintay nyo. Opo, makakaasa po kayo. Naiingatan ko to. Bibilisan ko po agad para masigurado na umabot sa tanghalian nyo. Sir, pasensya na. Inabot po ako ng malakas na ulan. Huwag naman ganyan, sir. Hindi ko naman po kasalanan na mataas yung tubig pa. Hindi po ako makadaan. Hindi ko po kaya yung halaga na yan, sir. Hindi ko po kayang abunuhan yan. Ito po yung pagkain nyo. Tanggapin nyo na po. Hi ma'am, magandang umaga. Sakay na po kayo. Kapit lang po kayo sa likod ko ah. Pangako, makakarating tayo ng ligtas sa pupuntahan mo. Ma'am, sukliin niyo po. Ay ma'am, salamat po. Malaking tulong po ito sa pamilya ko. Hirap no? Oo, isa lang yan sa napakaraming kwento na hindi natin naririnig sa kalsada. Mga kwento at mga pangyayari na hindi natin madalas nakikita. Kaganapan sa buhay ng mga taong palaging hawak ang manubela. Mga taong umulan man o umaraw, palaging handang umarangkada na may iisang hangarin para sa pangarap at para sa pamilya. Rider po ako, hindi lang po basta rider lang. May tungkulin na palaging handa akong gampanan, maghatid ng pagkain o personal na kagamitan. Ihatid ka saan man lugar na gusto mong puntahan. Madalas mang makipagsiksikan sa daan. Minsan pa nga'y nababansag ang kamote. Pero sa akin okay lang. Kasi para sa akin, gusto ko lang pong magtrabaho ng marangal. Kaya pakiusap lang sana. Konting haba ng pasensya at pangunawa para sa amin. Mga taong piniling maghanap buhay sa kalsada. Di na namin nalintana ang init, pagod, gutom at diskriminasyon sa mata ng iba. Hanap buhay lang po ang gusto namin. Wala nang iba pa. Pero bago magtapos, may konti lang akong kahilingan. Huwag nyo naman itali yung aso nyo malapit sa pintuan. Dala ko na po yung parcel nyo. Huwag nyo naman po akong tataguan. Pero seryoso, saludo. Isang pagpupugay para sa lahat ng mga kapatid na motorista na palaging hawak ang manubela, patuloy na sumasabay sa hamon ng buhay at patuloy na nakikipagsapalaran sa kalsada.